Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay RB Tuya at shoutout kay Ika Pabio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mahigit 10 metro ang layo mula sa kampo, ang bangkay ni Aaron, na sumabog, ay ligtas na nakahimlay, at ang kanyang mga damit ay napunit sa pagsabog. Naitim ang buong katawan sa pagsabog na masasabing miserable. May isip ang resulta ng labanan ng dalawang Diyos, si Aaron, na nasa gitna ng pagsabog. Sa espasyong iyon, ang espiritu ng Magic Dragon ay nag-ayos lamang ng kanyang hininga. Malinaw, kailangan ng maraming pagsisikap upang maipadala ang Aaron ngayon lang. Ngunit sa sandaling inayos niya ang kanyang paghinga, nakakita siya ng isang flash ng puting liwanag, at pagkatapos ay bumalik ang Aaron. Dam, bakit ka bumalik? Aaron ay napahiya ng isang ngiti ng bumangon, paraan, lumabas sa daan, bigla kang namiss, kaya bumalik upang makita ka. Tingnan mo ako, natigilan ang Magic Dragon, ngunit hanggat hindi siya tanga, alam din niyang hindi bumalik si Aaron para makita ang kanyang sarili. Nang makita ang mga mata ng Magic Dragon, alam ni Aaron na hindi niya ito maitatago. Mapait niyang sabi, may negel iligtas sa akin sa labas, pero hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Dalawang tao ang nag-aaway. Kapag sumabog ang spell, pinalabas mo lang ako. Tapos kapag sumabog, nahimatay ulit ako at bumalik ka. Magic Dragon isang maliit na hindi makapagsalita na katingin sa Han 3,000, para sa isang oras na hindi inaasahan ay wake-up plug. Natapos mo na yata basahin. Ano, pwede mo ba akong ipadala ulit? Nakangiting sabi ni Han Sanchen, hindi ako nahihiya, pero ikaw. Magic Dragon couldn't help rolling a huge white eye, nakakahiya ka talaga. Bigla akong nagsisi na naabot ko ang isang soul contract sa iyo. Maaari ba akong manatili dito ng ligtas tulad mo? Shit, kailangan kong isipin kung patay ka na ba sa labas palagi. Nang marinig ito, inikat ni Aaron ang kanyang mga mata na walang imak. Dam, sa tingin ko ito ang tunay na Diyos na gumagawa sa akin sa labas. Naiintindihan mo ba ang tunay na Diyos? At dalawa pa rin ito. Panipi-panipi, mayroon akong sapat. Kung ako ay ibang tao, maraming beses na sana akong namatay. Umupo ka. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Babawiin kita. Gayunpaman, 2 beses na kitang binuhat. Kung gusto mong bumalik sa pagkakataong ito, natatakot akong magdusa ka ng ilang kasalanan. Voice A Fall, Magic Dragon direkta mula sa mga kamay ng itim na gas, at pagkatapos ay mabangis na tumama sa Aaron. At ngayon ito ay nasa labas. Pinahihit ni Luruaksen ang Aaron, at pagkatapos ay inilagay ang kanyang ulo sa kanyang mga braso. Ang isang piraso ng kanyang kamay ay talagang makakapasok sa katawan ni Aaron. Kamusta na? Apurahang sabi ni Luruaksen. May hininga pa, ngunit ang pulso ay napakahina. Umiling si Luruaksen at bigong sinabi. Bagamat hindi patay ang katawan ni Aaron, hindi ito malayo sa kamatayan. Napakasama ng sitwasyon. Luruaksen waves, at ilang eksperto ang umupo para tulungan si Luruaksen na iligtas ang Aaron. Ang pamilya Ao at si Yao Shenge at ang iba pa ay nagmamadali. Sa isang banda, nakikipagtulungan sila kay Aoshi sa pag-arte, at sa kabilang banda,
gusto lang nilang makita kung patay na ang Aaron. Ngayon ang Aaron ay nasa ganitong sitwasyon. Ang mga taong ito ay lihim na masaya isa-isa. Ang huli lamang ang sumusuporta sa pamilya. Halo-halo ang nararamdaman nila sa kanilang mga puso. For a time, pareho silang masaya at nawawala. Mabagal na dumating sina Lu Wuzhen at Aoshi sa tulong ng mga katulong. Dalawang tao ang tumingin sa isa't isa, ang bawat isa ay naglabas ng isang Godken probe sa Aaron's body, ngunit hayaan ang dalawang tao na nabigo ay, gaya ng sinabi ni Lu Ruoxen. Nasa panganib ang Aaron. Alisin mo na. Inutusan ni Lu Wuzhen ang lahat ng mga Panginoon ng pamilyang Lu. Kahit na sinubukan lang niya ang lahat, hindi niya ito mailigtas sa huli. Dahil dito ay unti-unti siyang naaawa, ngunit kasabay nito, pinagsisisihan din niya na nasaktan din si Aoshi, na naging dahilan para maaliw siya. Oo, tumanggo ang mga eksperto ni Lu, at pagkatapos ay isang grupo ng mga tao ang nagtulungan upang bawiin ang kanilang lakas. Ang katawan ni Aaron, hindi nagtagal ay iniwan si Lu Ruoxen na mag-isa sa matigas na suporta. Matigas ang ulo niya na kinakagat ang kanyang mga ngipin, tahimik na tumangging sumuko. Hanggang sa nag-aalala siya, ayaw niyang panoorin ang Aaron na mamatay ng ganito. Ito lang ang lalaking nakakapagpatingin sa kanya kahit papaano. Mas ginagamit ito noong nakaraan, ngunit ginagamit pa rin ito, ngunit ito ay may higit na pagkilala. Lolo, mapait na sabi ni Lu Ruoxen. Zener, itigil mo na. May mga araw para mabuhay. Naubos na ang buhay ni Aaron. Kahit papaano itapon, sayang lang ang lakas. Umiling si Lu Wuzhen at mapait na bamantong hininga. Oo, Zener, sinubukan namin ng lolo mo ang lahat ng aming makakaya, ngunit kami talaga. Hindi makakatulong, ito, ang paimbabaw na paraan ng pagdurusa ni Aoshi. Hindi, lolo, hindi ganoon kadaling mamamatay ang Aaron. Hindi mo alam kung ilang beses nakatakas ang taong ito sa kamatayan, kahit na walang katapusang kalaliman. Nasaktan din si Lu Wuzhen. Sa pagharap sa panggugulo ng walang dahilan, ni Lu Ruoxen, galit na galit siya, kaya direktang naputol ang galit niyang boses. Tama na, Zener, hindi ka ba naniniwala sa sinabi ng lolo ko? Nawala na ang kanyang kaluluwa at wala ng silbi. Nagkunwaring walang magawa si Aoshi. Si Lolo at Ao Lolo ang pinakamalakas na tao sa mundo. Kahit na sinasabi nilang hindi nila ito magagawa, kaya huwag mo itong ipilit ng walang kabuluhan, malumanay na payo ni Lu Ruoxen. Biglang naramdaman ni Lu Ruoxen ang pagsiklab ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Oo, kahit ang dalawang tunay na Diyos ay walang paraan. Ang pagkamatay ng Aaron ay ang hindi may iwasang resulta. Malumanay na nagdadala ng enerhiya si Lu Ruoxen at binuksan ang kamay ni Lu Ruoxen para iligtas ang Aaron. Pagkatapos, hinailan niya si Lu Ruoxen, na nag-aatubili pa ring sumuko. Nakapatong ang katawan ni Aaron sa lupa, hindi gumagalaw, kapatid na Lu, dahil walang gamot na maiipon ang Aaron, aalis na rin ako. Nang makitang naging ganito na ang eksena, alam ni Aoshi na nagtagumpay siya at wala nang saysay ang manatili pa. Sa kabaligtaran, madali siyang magsabi at gumawa ng higit pa at gumawa ng mas maraming pagkakamali. Kaya naman, nagkunwari siyang ganoon, siya ay nasaktan at nagdusa ng husto, at mahirap sabihin na bahagyang tumanggo si Lu Wuzhen, niyakap ang kanyang kamao at sinabing, sige, Kuya Ao, bumalik ka at magpahinga. Ngayon, ikaw ang bahala. Magalang na umiling si Aoshi, Kuya Lu, welcome ka. Kahit na ikaw at ako ay may isang mapagkompetensyang relasyon, kami ay bihirang magtiwala at magkaibigan. Dapat kitang tulungan. Sa gayon, lumingon si Aoshi, at lahat ng mga disipulo ng AOS at Yaoshen Pavilion ay sumaludo kay Lu Wuzhen at sa iba pa. Pagkatapos nito, tinulungan nila si Aoshi na mabagal na umalis. Lolo, wala na ba talagang ibang paraan? Pagkatapos ni Lu umalis na si Ruoxen at iba pa, nag-aatubili pa rin siyang nagtanong. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Lu Wuzhen, malamig ka sa kabilang buhay. Masasabi mo pa nga na wala kang pakialam sa mundo. Bakit ba masyado kang nagmamalasakit sa Aaron? Zener, naikilos mo na ba ang iyong tunay na nararamdaman? Bahagyang natigilan ang mukha ni Lu Ruoxen, si Zener ay wala nito sa tingin lang ni Zener na ang Aaron ay napakahalaga sa pamilya Lo kaya naman. Tumanggo si Lu Wuzhen at tumingin sa Aaron, meron ibang paraan. Nang marinig ito,
Hindi lang si Luruaksan ang natuwa kaagad, kundi pati ang mga mata ni Luruokshan ay nagniningning. Umaasa, Lolo, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Sabi niya daan Luruaksan. Opo Lolo, huwag po kayong magbenta. Nagmamadali din si Luruakshan. Walang pagpipilian si Lu Wuzhen kundi ang umiling at tumingin sa dalawang apo. Siya ay bamantong hininga at sinabi, hindi ko alam kung ang pamamaraang ito ay magagawa o hindi. Para sa akin, ito ay mapurol lamang. Gayunpaman, mula sa isang tiyak na punto ng view, dapat mayroong isang bagay na makatwiran tungkol sa pagkakaroon nito. Panipi, nang makita na sila ay naguguluhan, huminga ng mahabang hininga si Lu Wuzhen at dahan-daang sinabi, ang dahilan kung bakit tao ang mga tao ay mayroon silang 7 emosyon at 6 na pagnanasa na wala sa ibang lahi. Ngunit ang 7 hilig at 6 na pagnanasa na ito ang ugat at panghihikayat, ng iba't ibang direksyon na nagmula sa mga tao ay nagiging masama dahil sa kanilang pag-ibig, ang iba ay naging mga Budista dahil sa kanilang masamang pakikiramay, at ang iba ay nagiging malaya at hindi napigilan. Ano ang ibig mong sabihin, Lolo? Bagaman ang 7 emosyon at 6 na pagnanasa ng isang tao ay hindi nakikita, ang mga ito ay napakalakas. Maaaring gamitin ng mga tao ang mga ito upang pumunta sa iba't ibang mga kalsada. Sa kabaligtaran, maaari rin nilang gamitin ang mga ito para gisingin ang kanyang fighting spirit. Ang kaluluwa ang Panginoon ng 7 emosyon at 6 na pagnanasa. Complementary ang dalawa. Ngayon ay sarado na ang kanyang kaluluwa. Kung gusto mo siyang gisingin, maaari mong subukang magsimula sa aspetong ito. Panipi, isipin mo kung ano ang makapagpapasigla sa kanya. Bagamat ang pamamaraang ito ay napaka-imposible, kung ang kanyang kaluluwa ay nagising at ang kanyang masamang espiritu ay nawala, siya ay maaaring maligtas. Lu Wuzhinto, Shaner, tulungan mo akong magpahinga sa loob ng silid. Pagod na ako. Alam ni Lu Wuzhen na maaaring may ganitong paraan si Luruaksan, kaya pinaalis niya si Luruokshan at iniwan si Luruaksan, upang bumalik sa kanilang mga pwesto, at pagkatapos ay tumulong sa paglapag kay Wuzhen para umalis ng dahan-dahan. Si Luruaksan ay bamulong, pasiglahin siya. Aaron, matagal siyang tumawa ng mapait, ngunit hindi niya alam kung paano magsalita. Sa oras na ito, ang Aaron, ang Magic Dragon, ay halatang inapi ng gininto ang katawan marahil ay isang beses lang, ngunit tumagal ito 2 beses na nagsisikap ang kaluluwa ni Aaron sa pagkubkob na may mabangis na mukha, ang sariling kaluluwa ni Aaron ay napiga. Kailan mo gustong maging ang iyong sarili? Napakahirap. Ngunit umaasa din sa gintong katawan sa huling sandali ng tagapagtanggol na ginagawang hindi makalusot ang Magic Dragon sa pagkakakulong ng katawan, na ginagawang ang Aaron ay may mga chips at mga kwalifikasyon upang maibalik ang isang laro. Gusto lang idilat ang kanyang mga mata, narinig ni Aaron ang pag-ungol ni Luruaksan sa tabi niya. Aaron, mamamatay ka ba talaga ng ganito? Hindi mo ba sinasabi kung gaano mo kamahal si Ivory? Mahal mo ba si Hanaen? Ganyan mo sila iiwan, di ba? At ang iyong nakatatandang martial sister na si Qin Shuang. Bagamat wala kang awa sa kanya, alam kong hindi kanya nakakalimutan, at kahit na mahal kanya, hindi mo ba siya papansinin? Tandang pananong, Panipi, nangako ako sa iyo na hanggat tinutulungan mo akong makuha ang kadena ng Diyos, papakawalan ko sila. Nang marinig ito, biglang nagsimulang magtaka si Aaron. Ano ang kahulugan nito? Hindi nagulat si Luruaksan na malaman na nawawala sina Ivory at Hanayan. Ang sitwasyon ni Nadaw 12 at Mo Yang, natural na malinaw sa kanya, ngunit, isang punto, Aaron ngunit agad na nakakaramdam ng pagkalito. Oo, Qin Shuang at Keshoy. Sina Qin Shuang at Keshoy ay pumunta sa kalsada kasama sina Ivory at Niner noong gabing iyon, ngunit ilang tao ang malalaman nilang magkasama sila sa kalsada. Isipin dito, Han 3,000 ay hindi lamang imulat ang kanyang mga mata. Aaron, alam mo ba? Minsan talagang tanga at walang muwang si Su Yingxia. Nagbabasa pa rin siya. Lagi mo siyang hahanapin at pupuntahan mo siya para iligtas. Ang batang babae na iyon ay kasing tanga ng kanyang ina. Sabi niya, ang kanyang ama ay makatarungan, busy at sisanduan siya agad. Panipi-panipi, paano nila malalaman na ganito ka ngayon? Ay napakaganda, ngunit siya ay tulala buong araw at hindi umiimik sa buong araw. Isang salita lang daw ang sinabi niya sa palanggana na lupa sa panahon, na nagsasabing darating ang Aaron upang iligtas sila kung siya, ipinipilit ito. Haha,
Pero mamamatay ka na. Ano ang magagawa mo para mailigtas sila? Aaron, hindi ka talaga nagsasalita ha. Talagang namatay ka ng ganito, no? Kung gusto mo talagang mamatay, binaygo mo ako. Huwag mo akong sisihin dahil hindi kita binalaan. Kung talagang mamatay ka, I swear, kahit na mapunta ka talaga sa impyerno, hindi mo gugustuhing makita ang iyong mga kapatid at mga kaibigan, ang iyong senior na kapatid, at ang iyong Ivory at ang iyong Hanayan. Biglang malamig na tuwang-tuwa si Luruaksen. Sa pamamagitan nito, tinitigan ni Luruaksen ang Aaron, ngunit ibinaling niya ang kanyang ulo, ngunit siya ay nasa parehong lugar. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.